katangian ang babae sa mata ng Panginoon? Una-una, siya ay masinop, maingat sa lahat ng kanyang desisyon sa buhay. Narinig ko rin kanina kay Giselle. Pareho tayo ng pinagbilayan, kapatid. Yan. She is prudent. Amen? Ibig sabihin, masinop. Hindi siya pwedeng nagde-decide ng ora-orada. Ng on the spot. Dahil masaya siya, magde-decide siya agad. Malungkot siya, magde-decide siya agad. Diba? Siya ay masinop, maingat sa lahat ng kanyang desisyon sa buhay. Yan. Sabi ng Proverbs 14 verse 8, nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niya unawa. Yan. Masinop ang mga babae. Una-una, masinop dapat sa pagbabudget. Napakahalaga nun. Kung bibigyan ka ng 500 pesos, chop, lahat yon. Breakfast, lunch, dinner, pambayad pa ng ganito, pangbaon pa ng ganito, ganon katindi. Yan, diba? Siya ay masinop. Masinop sa bahay. Kapag mayroong nakitang mga madudumi, kayang sinupin, walisin, ayusin. Kung ang mga anak ay nagkakalat, sisinupin niya. Ganun ang katangian ng isang babae sa mata ng Panginoon. Yan, makinig kayo mga anak, dahil magiging nanay din kayo. Yan, hindi mo na ngayon, huwag kayo magmamadali, ha? Makinig kayo. Pangalawa, buo at matibay ang loob. Yan. So, ang mga babae, sa mata ng Panginoon, merong lakas ng loob. Amen? At siya ay very creative siya. Dahil meron siyang pangitain na galing sa Diyos. Tandaan mo. Amen. Yung pagkalikha sa atin, binigyan tayo ng vision ng Diyos. Amen? Yung vision na yan, makikita mo lang yan kapag kilala mo ang Panginoon. Meron kang personal relationship sa Panginoon dahil nade-develop po ang magkaroon ng vision. Amen? Nade-develop yung magkaroon ka ng pangitain. Meron kang pangitain sa pamilya mo, sa mga anak mo. Ito yung sinasabi ng Diyos sa'yo, anak. Ito ang sinasabi ng Diyos sa'yo. Amen? So, ang pangitain po ay nade-develop po yan para magkaroon ng magandang kinabukasan ang kanyang buong sambahayan. Amen? Tandaan natin, kapag ang isang tao walang vision, para siyang naglalakad. Now, hindi niya alam kung saan siya papunta. Meron ba kayong kilalang tao? Halimbawa, umalis ng bahay, saan po kayo pupunta? Hindi ko nga alam eh. Hindi na nakakatakot. Diba? Pero alam niyo po, ang vision, ibibigay ng Diyos sa iyo yan. At ang Diyos ang maggagabay sa iyo. Kung saan mo dadalhin, ano ang gagawin mo sa iyong mga anak, paano mo sila sisinupin, paano mo sila bibigyan ng instruction, paano mo sila papalakihin na merong aral at tuntunin galing sa salita ng Diyos. Amen? Sabi ng Proverbs 31 verse 25, marangal at kapitapitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. So, kapag ikaw ay a woman of worth, hindi ka natatakot. Bakit? Dahil alam mo na merong Diyos ka na kaakabay sa lahat ng iyong ginagawa. Number 3. Ito. A woman of worth, hindi siya insecure sa buhay. Alam niyo ba ang insecurities? It's from the devil. Ito ay galing sa kaaway. Yung nasa isip mo pala, nai-insecure ka. Hindi mo alam. Kita mo nilagay ng kaaway sa isip mo, ano? Ngayon, lalo mo siyang inisip. Lalo mo siyang meditate. Ngayon, pumasok na siya puso. At hindi mo namamalayan, ito pala ay ginagawa mo na. Nag-a-action.
tandaan natin, ang insecurity ay galing sa kaaway. Alam niyo ba the first worship leader, si Lucifer, napakagaling niyang mang-aawit. Siya ang pinakamatalinong anghel sa kalangitan. Napakagaling niya. Pero dumating sa punto ni Lucifer, napakataas ng kanyang espiritu. Mas gusto niya pang maging Diyos sa Diyos. At walang ginawa ang Diyos kung hindi hinulog siya sa langit. Napakataas ng kanyang pride. Mas gusto niyang maging God. Diba? Anghel lang siya. Gusto niyang mas matalino pa sa Diyos. He is very insecure. Kaya, a woman of worth, you are valuable. Amen? Hindi ka mai-insecure. Alisin mo sa puso mo ang pagka-insecure. Alisin po talaga natin yan. Hindi po siya magandang tularan sa lahat ng mga babae. Ang dami mo pinag-i-insecurean. Una-una, sarili mo insecure ka na. Bakit yun matangos yung ilong ng kapitbahay ko? Bakit sa akin hindi? Dahil pinagnilayan mo yung tangos ng ilong mo, ang ginawa mo, nakita mo yung advertisement ni Bello. Dahil meron ka namang pera, makapunta nga kay Titi Bello. Laging pinaritoke mo yung ilong mo. Kasi sobrang insecure mo nga eh. Mas gusto mong tangusan yung ilong ng kapitbahay mo. Diba? At hindi ng espiritu ng insecurity. Yan. So, ang sabi ng Psalms 139, verse 14, pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikintay. So, a woman of worth is not insecure. Amen? Hindi ka pwedeng ma-insecure because you are uniquely created by God. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am unique. I am unique. I am created by God. I am created by God. Fearfully and wonderfully made by God. Fearfully and wonderfully made by God. Amen! Amen! Yan, diba? Kaya kapag nilikha ka ng Diyos, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan. Unique ka nga eh. Diba? Tignan mo yung mga nasa ibang bansa. Diba matatangos naman talaga ang kanilang ilong? Pero alam mo naman problema din sa sobrang tangos ng ilong nila. Kita mo, kaya ang tao talaga walang contentment sa buhay. Amen? Wala talagang kakwenta. Hindi niya maintindihan kung anong gagawin niya. Walang hindi makukontento. Yan. So we are fearfully and wonderfully made by God. Amen? Dahil, alam niyo ba, a woman of worth, hindi yan sa panglabas mo. It's not in your external value. Diba? Panlabas, external. Pero ito ay nagsisimula sa internal. Anong internal? Sa spirit natin. That's internal. Sa loob. Your true value is from internal to external. Your true value is from inside to outside. What is in your inside, it will manifest outside. Kung ano ang pinagninilayan mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, yun ang lalabas sa bibig mo. Kapag ikaw napapaligiran ng mga kaibigan na nagmumura, nag-aaway, yun ka din. Tandaan natin. Kaya piliin natin yung ating mga kaibigan, mga kabataan. Piliin nyo ang inyong mga kaibigan na magdadala sa inyo sa tamang landas. Kapag meron kayong kaibigan, meron kayong kaklase, sasabihin sa'yo, ay, princess, huwag ka na mag-aral. Mangungopia tayo mamaya.
kang mag-alala. Nag-aral ako, papakopyahin kita. Maging alerto tayo dyan. Kung alam mo ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng takot sa Diyos. Amen? Mga kabataan, tandaan nyo yan. Sasabihin pa ng isang mong kaibigan. Alam mo ba, marami akong pera ngayon. Lilibre kita. Kasi kumupit ako dun sa nanay ko ngayon. Yan. Kaya piliin nyo ang inyong mga kaibigan na magdadala sa inyo sa tamang. Amen? Yan. So, build your inner man. Una-una, i-build mo talaga ang espiritu mo. Paano? Feed your spirit in the Word of God. Feed your spirit in the Word of God. Kung nangangailangan ka ng breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, physical yon. Ang espiritu natin, kailangan din mabusog ng salita ng Diyos. Amen? So, busugin natin ang ating espiritu ng salita ng Diyos. Ano pa? Umattend ka palagi ng Sunday service dito sa The Hub of Christ, Lipa, Batangas. Amen? Wala bang amen? Huwag kang a-absent. Sabihin mo sa katabi mo. Bawal absent. Napakahalaga po ng ating ginagawa tuwing Sunday. Maaaring ngayon hindi mo pa na-appreciate. Hindi mo pa nakikita. Pero ito po ay hindi gawain namin, hindi po gawain ng tao, ito ay gawain ng Diyos. Amen? Sabado pa lang ihanda mo na espiritu mo. Sabado pa lang ihanda mo na yung lahat ng pangangailangan mo para sa araw na linggo, excited ka. May daladala kang akay. May daladala kang kasama na magpupuri kayo sa Panginoon. Amen? Ano pa? Para ma-feed, para mapalakas ang inner man, umattend ka ng big group. Dahil sa big group, doon ka magiging disciple. Ibig sabihin, hindi ka lang nakikinig pag Sunday. Pag umattend ka sa big group, meron doong mga question. Meron palang mga question sa utak mo, sa puso mo, na matagal nang nakatago dyan. At nung umattend ka sa big group, binigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob para magtanong, Pastor, paano nga ba mananampalataya? Paano ba ako maliligtas? Pastor, ligtas na ba talaga ako? Tama ba yung ginagawa ko? Alam niyo ba, napakahalaga na maging curious tayo. Alamin natin, ano ba yung pinapasukan natin? Tama? Hindi lang ito religion, kung hindi ang binubuo natin, relationship natin sa Panginoon. Amen? Kasi at the end of the day, ikaw at ang Diyos ay magkikita face to face. Hindi ka tatanungin ng Diyos, ikaw ba ay galing sa The Hub of Christ, diba? Ikaw ba ay galing sa The Hub of Christ, Naik? The Hub of Christ, ano, ganito. No. Ang itatanong ng Diyos sa'yo, gaano mo ako kakilala? Tandaan natin, hindi tayo maliligtas sa religion. Religion is a name tag. Ang totoo ay mabuild ang relationship natin sa Panginoon. And pang-apat, maging prayerful tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Bakit? Alam niyo ba sa pananalangin, ito ang protection natin. Dahil sa pananalangin, if you want an open heaven in your life, magkaroon ka ng access sa Panginoon. Alam niyo yung access? Halimbawa, pupunta ka sa school. Kapag wala kang ID, hindi ka makakapasok sa school. Kasi ang ID mo, yun yung access mo sa God. Ganon din po. Kailangan natin manalangin. Manalangin. Bakit merong 24/7 prayer intercession? Yan lang ba ay para kay Pastor Dom, Pastor May, kay Pastor Donna, kay Pastor Mark? No. Para sa iyo yan, kapatid. Kaya merong prayer intercession dahil ang Diyos nagmamadali sa atin ngayon. Hindi nyo ba alam, ang ating mundo ngayon, hindi na maiintindihan. Iba na ang takbo ng mundo natin ngayon. Ang bansang Israel. Alam nyo ba ang bansang Israel? Yan ang alarm clock natin sa mundo.
Yan ang kumbaga yan ang tower. Kapag inatake yan ang bansang Israel, nandyan na. Yan na yung moment. Yan na yung pagbabalik ng Diyos. Kahit ang bansang Israel, napakaliit. Pero grabe ang nakagwardya dyan. Alam niyo ba yung bansang Israel, ang paligid niyan, buong Arab. Muslim country yan, lahat nakapaligid. Parang tuldok lang yan ang bansang Israel. At sa bansang yan, diyan mo talaga matatanong sa sarili mo, napakalit ng bansa na yun. Bakit maraming bansa ang gustong umagaw, gustong girahin ng Gaza, gustong girahin ng mga Saudi Arabia, gustong girahin ng Palestine, diba? Napakaliit ng bansang yan. Kaya kailangan nating manalangin. Ang sabi ng salita ng Diyos, be watchful and be alert. Bawat isa sa atin, kung tinanggap natin ang totoo ang Diyos, ito ang response na gagawin natin. Sa ating sarili. Hindi lang sa ating sarili. Sa ating pamilya, sa ating mga kapatid. Itulog talaga natin sila sa panalangin. Huwag tayong papayag na at the end of the day, tayo lang ang ligtas. Tayo lang ang haharap sa Diyos. Ang ating mga kapatid, nasaan sila? Ang ating mga anak, nasaan sila? Ngayon pa nga lang sa init na ito, Lord, hindi na ako nakakahinga. Alam niyo ba, napakainit ng impyerno. Times 100. Hell is real. Amen. Kaya magkaroon talaga tayo ng malasakit na idulog ang lahat ng ating malalapit sa buhay sa panalangin. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible. Maaring ang panalangin natin, hindi agad tutugunin ng Diyos yan. Because merong ginagawa din ang Diyos sa atin. May dinidil din ang Diyos sa atin. Ang sabi kanina ni Giselle, waiting. At kailangan magkaroon tayo ng pasensya. Pasensya. Kaya yun ang gagawin natin. We have to meditate the Word of God para mapalakas ang ating inner man. Umattend tayo ng Sunday service, huwag tayong a-absent. Umattend tayo ng mga big group at manalangin tayo ng manalangin. Amen. O yan na ba ang lalakas na electric? Okay po na bang tatamaan po ako? Ayan. Ayan. Okay? Okay pa ba kayo? Hallelujah. So, mag-ian tayo ng 10:30. Ayan. So, next Sunday, ipagpapatuloy ko naman. Okay. Ayan. Sabi ng Psalms 139 verse 14 to 16. Pakibasa ng ating floor. Psalms 139, verse 14 to 16. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Amen. Your words are wonderful. I know that full well. Verse 15. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Verse 16. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came. Amen. You are fearfully and wonderfully made by God. Ano ibig sabihin ng fearfully? May takot, di ba? Amen? Fearfully, hindi lang yung takot. Meron kang banal na pagkatakot sa lumikha sa iyo. You are fearfully and wonderfully made by God. You have a high respect doon sa lumikha sa iyo. Sino ba yung lumikha sa iyo? Sino ba yung nagbigay ng buhay sa iyo? Diba? You are fearfully. Ang sabi ng Proverbs 1 verse 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kaya mga nanay, mga babae, we are fearfully, wonderfully made by God. Amen? Amen. At ang takot na yan,
Hindi yung takot na tatakutin ka ng Diyos. No. You are fearfully and wonderfully made by God because He is the one who created you. That's why you are fearfully. Natatakot ka doon sa presensya ng Diyos because you have a high respect. Mataas ang respeto mo sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Amen? At alam niyo pa, kung meron kang takot ng Diyos, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Karunungan ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya bilang isang nanay, alam niyo ba ang mga nanay, mga anak, mga kabataan, punong-puno ng karunungan. Simula pa lang sa pagbubuntis. Wisdom. Paano kaya papakainin tong batang ito sa sinapupunan na to? Diba? Hindi mo naman bibigyan, oy, biskuit dyan. Diba? Paano mo alagaan for 9 months yung tiyan na sinapupunan kung wala kang karunungan? Ang karunungan ay galing sa Diyos yan. Pag nilabas mo yan, nako po, hindi po madali. Kalahati ng iyong katawan ay nasa hukay. Tama. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Of wisdom and the knowledge of the Holy One is insight. Amen. So, kailangan natin maintindihan mga kababaihan, mga anak, mga babae, mga dalaga. Kung meron kang takot sa Diyos, you are to be praised for. Kailangan maintindihan natin, maunawaan natin that the fear of the Lord is not a fear of being hurt by the Lord, but rather it is a right and true reverence of the Lord. Amen? Amen. Ano bang ibig sabihin ng wonderful? You are fearfully and wonderfully made by God. Ang ibig sabihin ng wonderfully, meaning, you are uniquely created by God. Kaya huwag kang kumopya, copy and paste doon sa katabi mo, babae. Magaya nga ito. Di ba yung kwento ko kanina? Na-insecure ka sa ilong. Ayun naman. Tapos na yung ilong. Parang maliit yung balakang ko. Pag sa kanya malaki yung balakang. Kinopya mo na naman. Dahil meron ka ng pera. Magpaturok nga ako para lumaki ang aking balakang. Yan. Copy-paste, diba? No. That's wrong. Mga kababaihan, a woman of worth. You are uniquely created by God. Amen? Pag sinabing unique, iba ka sa iba. Meron kang assignment. Mga mga kabataan, bawat isa sa inyo, meron kayong kanya-kanyang assignment. Huwag kayong magkopyahan, huwag mag-ingkita, huwag mag-insecure. Amen? Ano dapat ang makita sa'yo? Ano ang sabi ng Proverbs 31 verse 25? Proverbs 31 verse 25. Pakibasa, May. Marangal at dapitan ang ang kanyang kaalitan, at wala siyang pangamba sa bukas na darating. Amen. She is clothed with strength and dignity. Sa ibang version yan, with honor. And she loved without fear of the future. So, ang tunay na kasuotan ng a woman of worth, ito ay strength and honor. Amen? Meron siyang dignity. Merong honor, strength and honor. Amen? The moment na mataas ang iyong strength and honor, mataas din ang moralidad mo sa iyong buhay. Hindi ka maliit. Hindi ka pipitsukin. Amen? Hindi ka laging insecure. Hindi ka maliit at lalong hindi ka pangit. Because you are wonderfully made by God. You are created by God uniquely. Amen?
So, ang totoong kalakasan natin ay strength and honor. Ang strength na yan, hindi yan strength lang na galing sa pera. Ang strength na yan, hindi yan galing sa talino mo. Ang strength na yan ay galing sa Diyos yan. Amen? Kaya tingnan nyo yung mga nanay, halos 24/7, na-share ko ito sa Facebook eh. Pag nag-work ka lang, 8 a.m. to 5 p.m. Tama? Pero ang nanay, 24/7 na. Lalo na pag may sakit ang anak. Hindi yan natutulog. Minomonitor, ano ba ang nito ng aking anak? Ganun ang buhay ng isang nanay. Tama po ba? Amen. Ayan. So, tatapusin ko naman ito kasi sobrang init. Ayan. So, next Sunday, maging excited po tayo. Tatapusin ko itong A Woman of Worth. Kasi ako nang-love. Ayan. So, A Woman of Worth. So, dito ako magtatapos muna sa 1 Peter chapter 3, verse 3. Don't be concerned about the inward beauty of fancy hairstyles, expensive jewelry, or beautiful clothes. You should clothe yourself instead with the beauty that comes from within. The unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is so precious to God. Amen? Mga kababaihan, the true strength of a woman is from internal, inside to external, from inside to outside. Amen? Tayo po ito ngayon. Hallelujah. Salamat Lord, salamat sa araw na ito. Salamat Lord na intindihan namin, na unawaan namin Lord that we are fearfully and wonderfully made by God. At Lord, we are a woman of worth. Ang bawat isa sa amin, ang bawat isa, isang babae, isang dalaga, isang nanay, we are a woman of worth, O God. At Lord, narinig namin ang iyong mga salita, Panginoon, that we have the strength and we have the honor, we have the dignity, Panginoon. Ito lalo ang magpapalakas sa amin at magpapatibay, Panginoon, that we are valuable to you, Jesus. Lord, salamat sa araw na ito. Salamat, Lord, at ipagpapatuloy namin sa araw na linggo ang pag-aaral ng A Woman of Worth, na ang bawat babae na nilikha mo, Panginoon, ito, Panginoon, ay merong malagang value sa iyo, Panginoon. Hindi namin pwedeng i-compare ito, Panginoon, sa mga material na bagay, sa mga makamundong bagay. Kung hindi kami, Panginoon, lahat ng mga babae, lahat kami, Panginoon, meron kaming totoong value sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, salamat sa ginawa mo, Panginoon, sa amin. Kahit napakainit, Lord, pero binuksan mo ang aming espiritu, Panginoon, na maging alerto sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, salamat. At Lord, sa buong maghapon na gagawin namin, O Diyos, patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo kaming samahan. At Lord, dagdagan mo ang aming kalakasan, yung hedge protection mo sa aming mga kalusugan, Panginoon, lalo na sa napakainit na nararanasan namin sa mga oras na ito, O God. Pagpalain mo ang buhay ni Kuya Rolly. Salamat sa buhay niya, sa kanyang mga anak, sa buhay ni Ate Marisa, ni Ate Flor galing Pangtanawan, sa buhay ni Giselle, sa buhay ni Ate Ems, si Nanay, ni Liam, at sa lahat na nanggaling sa trauma sa buhay ni Nanay Diling, ni Joanne, ni Princess, ni Angel, ni Mary Jane. Salamat, Lord! Kami ay pinalakas mo sa oras na ito, Panginoon. At Lord, salamat sa buhay namin ni Pastor Mark. Ingatan mo, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa, ang lahat ng aming mga pinagpapagal ay para sa iyong kaharian, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. At sa pag-uwi namin, Panginoon, kami ay malakas. Hindi kami tititsugin. Hindi kami insecure, Panginoon. Kung hindi, oh God,
ang aming kalakasan ay galing sa iyo, Panginoon. Yung aming respeto sa iyo ay patuloy na tumataas, umaangat. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ng Jesus. Amen.